over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to keep the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Ito, Bayang Sangbongero, samahan nyo ako, tignan natin ang ating breeding pen. Makita nyo ngayon kung ano yung mga nakasalang namin for this season. Tara! Story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live.
Ito ang ating isa sa mga original na Golden Boy sweater na broodcock. I think mga going 4 years old na ito ngayon, pero magandang producer pa rin siya hanggang ngayon. So, binalik natin ang mating niya, repeat mating lang. So, yung result natin sa stag season, magaganda yung mga anak niya. Kaya inulit ko siya uli ngayon. Golden Boy sweaters. Ito, isa sa mga foundation ng ARC Game Farm, ang ating Gilmore. This Gilmore came from my good friend Edwin Arañez. Over the edge, feel like I'm floating through the air. Ito ang left nose mark na Golden Boy sweater ng Red Game Farm. Binigay ito sa akin ni paring Edwin. Siguro may mga 5-6 years ago na. And still producing good stags. And hopefully, makapag-produce pa ako ngayon. Baka this will be his last year. Sana. Maganda pa ang ano niya. Ianak. Discontent, I'm finally facing it all. Fearless. Ito naman ang isa sa mga off-colors natin, ang Bulik. This is a 2-time winner sa WPC big event. This is came from Red Game Farm. Pinagamit sa atin. So, I've been using this tag for 2 years na siguro. Last year tsaka ngayon. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live, I want to take. Ito pa ang isa sa mga off-colors natin, ang gold. Ito I can consider na signature line ng ARC. This is a 2-time winner na stag. Brief history lang siguro. Yung friend ko from Bacolod pa kami. Nagpalugon siya ng mga gold. Ginamit ko yung iba. Nakapag-produce ako ng inahin. Cross to Golden Boy sweaters ng Red Game Farm. So as time goes by, pili lang uli ako ng gold. Binabalik ko ulit sa Golden Boy sweaters. So itong gold na to, kulay na lang. Pero halos Golden Boy na yung kanyang bloodline na dala-dala. Last year, ang daming anak nito na nagpanalo sa WPC. Bumibilang sila ng panalo ng buo, walang sugat madalas. Ito pa isa nating off-color, ang puti. Ito naman, regalo sa atin ni isa sa mga idol natin, Jung Cuello. Marami rin tong anak na stag last year. So maganda naman ang mga naging record ng anak. Hinihintay ko lang siya makatapos maglugon. Babalik ko na siya sa breeding pen. Itong mga white na to, kinocross ko naman sila sa Golden Boy din. Fixed upon the
Ito pala yung mga dumating nating bagong imported from Mr. Walker. This is a Gilmore Hatch. Kinocross ko sila ngayon dito sa Gilmore natin na locally produced ng ARC Farm. So hopefully this tag season makapag-produce tayo ulit ng magagandang Gilmore gamit itong ating bagong imported na bloodline. Ito naman yung ating Gilliam Roundhead. Ito naman na import ko last year. So lahat ng mga Gilliam na palabas ko this year, ito yung ginamit kong brood stag. So now he's going parang 1 year and 6 months. Kinocross ko ulit siya ngayon sa mga Gilliam ko na locally produced din. And mostly mga galing din naman sa red yung ating Gilliam. Natin yung mga na-harvest natin mga stags, usually after nila sa hardening, dito na sila i-cord. Ito yung main farm ng ARC. Yung kabila, ginagamit natin conditioning area, meron dito sa kabila. Ito naman mga TP rito, around mga 350 capacity. So makikita nyo rito, mostly ang mga nakatali, iba mga brood stag ko, iba mga winners from WPC, at saka yung mga ibang stags na tinabi natin for brood stag. Dahil sa Bungeran, dito tayo ngayon sa kabilang side ng farm. Dito nakacord yung mga hinahanda natin mga stags para sa mga upcoming derbies. Siguro may capacity na mga around 50 to 60 heads. Dito lahat sila nanggagaling pag dinadala sa labanan. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Ito yung mga order sa atin na Gilmore, full sister, papunta ng Butuan sa Mindanao. Usually kasi pag order lang, mahirap, hindi natin alam kung anong gusto nilang standard ng sukat ng manok. So as much as possible, dapat maingat tayo sa pagpili para hindi nadadala ang buyer sa atin. So ito, makikita nyo ngayon kung ano quality ng padadala natin mga Gilmore sa kanila. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Ayun sa Bungero, andito tayo ngayon sa ating ruweda. Makikita nyo, andito yung mga stags natin na nire-ready para sa susunod na mga labanan. I think next week nakaschedule silang lumaban sa isang 6 stag or 5 stag. I'm finally facing it all, fearless. Fearless.
Kamusta po bayang Sabungero? Good morning po sa inyo. Ako po si Christopher Chu. Nandito po tayo sa Barangay Biluso, Silang Cavite. Welcome po sa ARC San Vicente Game Farm. Way back 2 years ago, na-interview na po tayo ng bayang Sabungero. Dito, same location. Noong time na yun, nag-i-improve pa lang itong natin, nagde-develop tayo ng farm natin. Makikita nyo ngayon, compared 2 years ago, sa itong existing nating farm ngayon, siguro makikita nyo na yung difference from previous 2 years ago ngayon sa ating farm. Mostly, sa development ng ating farm, nagkaroon tayo ng mga extrang ruweda para dito sa area na to, sa conditioning area natin. Bago yung luma naman nating existing, inalis na natin yung mga existing pang mga bakod no na hindi na kailangan. So nagmukha siya ngayon isang buong malaking farm compare nun dati na parang naka-subdivide yung farm natin. And then yung ating range, inalis na natin dito sa loob ng main farm. Kumuha tayo ng sariling area para sa mga sisi, which is mamaya papakita ko sa inyo kung nasan yung area ng range natin. Regarding sa ating mga bloodlines, 2 years ago, mostly lahat ng mga lines natin, kasama yung mga linyadang ginamit ko from Bacolod pa, andun pa yung mga Boston natin, Boston Roundhead, andun pa yung mga binabae natin. Kung matatandaan nyo, since pahigpit ng pahigpit ang labanan, especially sa WPC, so isa sa naging project namin ng ARC Game Farm is mag-upgrade ng mga bloodlines. So through Edwin Arañez din, mabiyahe kami na sinasama niya ako sa US para pumili ng mga broodcock na pwedeng gamitin. Andyan ngayon yung tong year na to, nakakuha tayo ng isang sweater from Dink. Nakakuha rin tayo ng Gilmore. Yung last year natin na kinuha, galing kay Larry Romero, tsaka isang roundhead na Gilliam. So basically, yung mga nakuha natin mga materials from US, may ginawa akong papuro, Gilmore sa Gilmore, sweater sa sweaters, at saka roundhead sa roundheads. Pero yung mga crosses natin na ginagawa para sa stag derbies, basically yung baseline kasi natin yung sweaters eh. So either i-cross ko lang ang sweaters sa roundhead na Gilliam or sa Gilmore. Ngayon, yung mga nakita nyo mga off colors ko rito, yung puti, yung bulik, yung gold natin, mapapansin nyo, gwapo na sila, ang itsura nila, sweater na talaga. Kasi most likely sila ay heavy na sa sweaters. Isa sa mga nakakatuwa naman nung result ng mga labanan ng mga stags, yung mismo mga nakabili sa atin, sila na mismo yung nagpipresentang ipadala yung mga video, yung mga laban ng mga stags na nabili sa atin, na natutuwa rin sila kasi nagpe-perform naman ng maayos sa kanila yung mga stags natin. Which is, bilang isang breeder, syempre, nakakatuwa rin naman marinig na yung mga nakuha sa atin satisfied yung ating mga buyers. Yung stags natin na na-produce last year, most of them are WPC banded.
So ngayon, this year, nagpuproduce ulit tayo ng mga sisiw. Target din natin mapaban uli sila sa WPC, which is nandun yung sentro kasi ng labanan natin ngayon eh. Doon din natin nasusubukan yung na-produce nating stags through the crosses na ginawa natin doon sa mga materials na bili natin. So, ang nakakatuwa nito, nung mag-umpisa kami rito, halos failure yung production ko ng sisiw kasi hindi pala talaga uubra na pagsamahin sa isang farm ang breeding area mo, ang conditioning area mo, at the same time nandito yung range area mo. So medyo na-sacrifice yung mga sisiw natin. Maraming nadisgrasya, maraming nagkasakit. Through the help din naman ni Mr. Edwin Arañez, in-advise niya ako na humanap na isang extra area na para lang sa sisiw. So, right after nun, last year, from previous breed ko na mga 200, 300 lang, sumubok, medyo failure. Compare last year, biglang naging 1,000 ang na-produce ko. At ang nakakatuwa doon, walang nagkasakit. Kasama na yung namamatay na nakain ng mga predators natin, like yung mga sawa, yung mga uwak, mga bayawak. Kasama na yan eh. Pero sa sakit, I can guarantee na wala namang tinamaan kahit na sipon or ano. Yun yung malaking pagkakaiba. This season siguro, probably baka pareho lang nung na-produce ko last year. Kasi ayoko naman din over-production since ang area ko, yun lang naman yung kaya na capacity na kayang i-hold nung farm ng mga stags na mapuproduce. So, around 500 to 600 stags ulit. Baka makapag-produce lang ako ng another 1,200 na sisiw. Okay na rin yun for the year. So, para sa buong taon na production. Doon sa mga nakakuha sa akin ng mga stags, iba-iba eh. Merong nakarating ng Nueva Ecija, may nakarating ng Bicol, may nakarating din naman ng Mindanao. Tapos dito sa South, especially sa South kasi mas maraming walk-in ngayon na mga buyers around the area lang ng Silang compare nung nasa Bacolod ako eh. So, ang isa sa maganda naman doon, yun nakwento ko kanina na yung result na binadadala nila, mas lamang yung panalo. So, last year, ang labanan na sinalihan namin sa WPC, which is yung entry namin na JC, EA, ARC. So, combine kami ni Jun Cuello, Edwin Arañez, and then yung ARC. So, yung laban ni Jun Cuello, sarili niya yon, nasa San Pablo. Yung EAARC, dito nang gagaling yung laban nun. Combine kami ng manok ng red at saka ng ARC. So, lahat na halos ng labanan namin, 6 stag, 8 stag at saka 12 stag ng WPC, dito lahat nang gagaling yung mga manok. Ang isa pa sa maganda ring labanan na sinasalihan namin is yung MBC na nationwide yung labanan, ano? So ngayon, nagpaplano uli kami ng schedule for December dito sa Cavite. Dito kami mag-elimination sa, I think sa Cavite Coliseum yung elimination ng MBC na nakakasakop dito sa area namin. So yan yung isa naming schedule for this December sa stag season ng MBC. Actually, siguro hindi ko naman pwedeng i-consider na advantage, ano? So, isang magandang explanation lang na yung relationship mo rin sa buyer dapat maganda eh, no? At the same time, yung products like itong ating mga stags na ino-offer sa kanila, makikita naman nila na healthy. Yung bloodline naman natin, hindi naman tayo nagpapabaya sa pag-upgrade. So every year, as much as possible, pupunta tayo ng Amerika para makapili ng mga brood stag or hen na pwede nating i-upgrade. Kasi sa totoo lang, yung labanan ngayon medyo pataas ng pataas yung standard, ano? So kung pagka, I think, kung nakontento ka sa bloodline mo na, parang start na rin yan nung pagbagsak mo kasi
hindi na open sa isipan mo na mag-upgrade ka uli ang tingin ko lang, ang basa ko, ang mga nakakalaban natin sa labanan, isip din sila ng isip kung paano nila tatalunin yung kalaban nila. Sa ganitong paraan, mag-upgrade tayo. Kung hahayaan lang natin na maging, siguro, may maintain tayong bloodline, pero as much as possible, dapat mag-upgrade pa rin naman tayo. For now, siguro, yung mga future plans para sa ARC, I think siguro, i-maintain mo na yung good quality ng mga manok natin na pinoproduce. Start from the brood materials natin, syempre. Yan yung base natin para makapag-produce tayo ng magagandang sisiw, magagandang stags, For improvement, sa tingin ko, number 1 rule ko kasi rito, maintain yung cleanliness Nandyan ang sakit pagka napabayaan mo ang farm mong marumi, syempre. Ang mga tao naman dito, ang relasyon ko sa mga tao ko, I consider them my family rin. Hindi sila tao ko dito, hindi ko sila, kung hindi barkada ko sila, kaibigan, or kapamilya ko sila rito sa farm. Ayoko maramdaman din nila na tauhan lang sila rito para at least alam mo yan, yung ibinabalik din naman nila yung favor na ibinibigay mo sa kanila pagdating doon sa relationship nyo bilang farm owner at saka farm handlers. So doon sa mga curious sa mga anong meron ang ARC sa bloodlines, ang baseline namin, 3 klase lang naman ng sweaters. The Golden Boy sweaters, the 5K sweaters, at saka yung Raptor sweaters ni Greg Sosa. Other lines, nakasama sa amin yung Gilliam Roundhead, yung Gilmore, tapos sa off-colors natin, yung Bulik, yung gold natin, puti, tas meron tayong konting gray. So, basically, hindi na ako nagparami ng ibang bloodline para, alam mo yun, madali mong matrace kung sino yung nagpapanalo, kung sino rin yung madali mong sundan ba sa labanan. At hindi ka rin ligaw na sa dami ng bloodline mo, litong-lito ka na yung mga nagpapanalo sa iyo rito. Doon sa mga interesado na pumunta rito sa ARC Game Farm, anytime naman pwede kayo mag-message doon sa aking Facebook account, yung Christopher Chu, or pwede nyo rin akong i-text through my Globe number 0917-791-4658. Tanong nyo lang kung ano kailangan nyo. Kung may available naman at pwedeng i-share, pwede naman pag-usapan. Kung wala, probably baka next year. So ngayon, for now, yung mga battle stags natin, ubos na. So naiwan ko na lang mostly brood stags and some pullets na pwedeng i-share sa mga interesado pa. Una sa lahat, yung gusto kong pasalamatan, syempre yung family ko, yung wife ko, na ever supportive dito sa aking passion, itong pagmamanok. I think yung sikreto niyan nandyan sa inyong mag-partner. Kung walang suporta ka nakukuha sa pamilya mo, sa asawa mo, mahirap i-pursue yung gusto mong gawing career, syempre. Ang magulang ko rin, tatay ko, kung yung nagmulat sa akin sa pagmamanok, isa yan sa mga mentor ko rin. Especially yung Red Game Farm ni Mr. Edwin Arañez, yan parang, paano mo ba sasabihin yun? Mentor, advisor, na maraming naitulong actually dito sa ARC, especially dito sa ARC. Pag-develop ko ng farm, bloodlines, pag-upgrade ng mga materyales, cleanliness, at pagharap sa buyer number 1. Yan ang mga naituro niya sa akin. Bayang Sabongero, binabati ko lahat ng mga kaibigan natin sa larangan ng sabong. Yung mga nakakuha sa atin na nagtitiwala, maraming salamat sa inyo.
syempre, ang gusto ko ring number 1 na pasalamatan, yung mga kasama ko rito sa farm na nagtitiwala rin naman sa akin. Kasi yung mga yan, malaki rin na sakripisyo niyan dito sa farm natin eh. So, binabalik din naman natin minsan yung favor para sa kanila. So, sa mga kasama ko rito, si Makmak, si June, yung ibang helpers pa rito, maraming salamat sa inyo at tulong-tulong lang tayo rito sa ating farm. Nagpapasalamat din ako sa mga partners ko, kay Ronald Jeronimo, kay Anthony Ambulo, na bumubuo nitong ARC San Vicente Farm. Maraming salamat nga pala sa pagpunta nyo rito, Dennis, at sa kanyang anak na si Jello. Huwag nyo rin po kalimutang i-like, i-share, and follow Bayang Sabongero TV Facebook page. Muli, ito po si Christopher Chu ng ARC San Vicente Game Farm. Maraming salamat po. God bless, Bayang Sabongero. Bayang Sabongero, ito yung sistema natin sa pagpapalaki ng sisiw. Day old, nandito na sila. Meron lang tayong 2 ilaw. Tapos meron silang ipa. 3 days, magkakaroon na sila ng una nilang bakuna. Then right after yung kanilang B1, susunod na natin yung kanilang gumboro. After ng pangalawa nilang bakuna, binubuksan na namin to. Hinahayaan na namin lumabas ang mga sisiw. And then, sila naman kusang bumabalik pag naramdaman nilang kailangan nila ng init ng ilaw at saka ng ipa, pasok na sila sa loob. Itong sistema na to, ginawa namin to last year. Pattern ito sa sistema na ginawa ng Red Game Farm, tinuro sa amin. Sila hanggang lumaki, hanggang i-harvest, dito na sila, diretso na. Tatanggalin lang namin itong bahay, pag marunong na sila umakyat ng puno, ang balahibo nila okay na. Kaya na nilang matulog sa ibabaw ng mga puno. So, basically, ganun lang. Hanggang lumaki, palit lang ng pagkain. After 1 month, pasok na yung baby stag developer natin. So, yan lang, ganun lang. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what. Ito pa lang ang ARC San Vicente Farm Handlers. Christian, si Makmak, si June, tsaka si Emil. ARC San Vicente Game Farm sa Bayang Sabongero TV. Fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Fearless.